Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Isang mainit na pagbati, respeto at pagmamahal sa inyong lahat sa bagong araw. Matagal nyo nang gustong gumawa ako ng video ng gabi sa bukid. Sabi ko, ngayon ko na lang i-video. Dumating na rin ang mga bagong ilaw natin at naikabit na namin ang mga ito. Ngayon, ang paligid dito ay napakaganda na ng liwanag mga kaibigan. Karaniwan, ang bukid namin ay sobrang dilim tuwing gabi. Hindi mo talaga makikita kahit anong bagay. Alam nyo ba yan? Dumating na ang mga ilaw kaya dadagdagan ko pa. Plano kong gawin maliwanag ang lugar na to. Ipapakita ko rin kung sino ang nagbabantay sa hardin gabi-gabi at ano ang mga nangyayari. Plano kong gumawa ng vlog. Sana wag niyo akong baliwalain bago yon. Pakiusap, para masuportahan ako, i-like ninyo ang video na ito, mag-subscribe kayo at mag-iwan ng komento. Sobrang matutuwa ako. Napakahalaga ng mga like at komento ninyo para sa akin. Huwag ninyo akong baliwalain, huwag kayong tamarin. Gawan ninyo ako ng pabor. Dumating na ba si Nora? Marla, halika Marla, nasaan ang Reyna ko? Nasaan ang anak kong Leon? Sino sila, anak? Nasaan na ba maganda kong Reyna? Gabi-gabi, palaging pinakakawalan at hindi pumapalya si Reyna Marla. Si Reyna Marla ay sobrang protektibong aso. Kapag inilagay mo ang kamay mo sa baywang na parang may baril, hindi siya natatakot at agad kang atakihin. Si Marla ay dati mo sinunay at napakahalaga siya sa akin. Pinapaloy ako siya gabi-gabi para magbantay. Hindi siya natutulog, laging nagmamasid, sumusunod at nagbabantay, lalo na kapag may naririnig na ingay. Agad kikilos ang anak kong babae kahit may putok ng baril, tamaan ng kidlat o may iba pang mangyari. Parang leon ko talaga yan. Si Marla, nakakulong sa maghapon, parang leon na bantay ko sa gabi. Dadalhin ko rin siya sa dagat sa umaga. Para luminis ang balahibo niya. Ngayon naman si Nora ang nilapitan niya. Tara kuya, pakita ko muna ang tuta bago tayo mag-ikot sa bakuran mga kaibigan. Alam nyo, ngayong araw, dinala ko ang anak ni Nora para gamutin. Kanina umaga, dinala ko siya sa veterinaryo. Halika anak kong maganda, nasaan ang anak ko, nasaan ang baby ko, nasaan ang mahal ko. Nakikita mo ba ang nanay niya? Bumalik siya sa tabi ng anak niya. Sandali lang Natasha. Mga kaibigan, nakabitan na ng swero at gamot ang anak natin at ginagawa na ang gamutan. Bukas ulit siya bibigyan ng swero. Sa ngayon, stable ang lagay niya. Sabi ko naman sa inyo, baka hindi parvo, pero ngayon, sigurado na, parvo talaga, tol. Kapag dumudumi siya, puro dugo, grabe talaga. Pariusap ko, huwag ninyong kalimutan ng dasal para gumaling ang anak nating babae. Ngayon, sobrang nangihina siya, natatakot, kinakabahan, nasasaktan siya, gets nyo? Kaya ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para gumaling siya. Anak, balik ka muna sa kulungan. Ayos lang? Si Papa ang mapapagaling sa'yo, pero kailangan mong lumaban. Narinig mo ba? Huwag agad susuko, baby, okay? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos para sa anak ko. Dumating ang problema, wala tayong magagawa. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin, tol. Ganito talaga dito tuwing gabi. Medyo magulo, pasensya na. Sinong dumating? Si Marla ba yan? Caroline, anak, nandito ka rin pala. Naglalaro ka kay Rocky, likot mo talaga. Naglaro ka ba kay Rocky, anak? Gusto ko talaga si Caroline, ang talino niya. Halika, libutin natin ang bakuran. Tapos na rin ang kulungan natin. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ngayon natapos ko ng hinang nito. Pumunta ako at bumili ng derdeng pananggalang sa araw. Dati puting tolda ang gusto ko, pero baka hindi makapasok ang hangin. Kaya berdeng pananggalang na lang kasi nakakapasok ang hangin at nasasala ang araw. Kaya iniunat namin ito sa ibabaw. Ngayon, sobrang linis na nito. May ilaw din kami, dinala ni na Uygar at Damla. Ngayon, paubos na ang charge, kaunti na lang natitira. Kinabit ko ng bumbilya kaya maliwanag na rito. Ano sa tingin niyo ang itsura nito sa gabi? Para sa akin, napakaganda ng kulungan natin. Saludo ako sa ating sipag at syaga. Gustong gusto ko talaga. Ngayon, inilagay ko na rin dito si Zeyna, si Isabel ay nasa bahay pa rin. Mukhang may simula na rin gali si Zeyna kasi panay ang kamot niya. Bigyan din natin siya ng gamis at bukas kasi hindi siya tumitigil sa pagkakamot, tol. Hindi dahil sa pulgas, parang galis. Uy, babae, siguro may pulgas din siya. Hindi pa natin siya nalalagyan ng gamot, pero ang ganda ng kulungan. Kanina, nagwe-welding na naman ako. Tingnan mo, alauna na ng madaling araw. Mga 1 oras na nakalipas, ginanahan ulit ako. Kaya gumawa ako ng kahit ano. Dito sa kulungan ng pusa ko, nagwe-welding ngayon mga kaibigan.
Ililipat ko si Gedge dito. Tapos, ano pa bang gagawin ko ayon? Gumawa ako ng plano mula sa kulungan ng pusa, nagweldi ako ng bakal dito, at magwelding pa ako sa kabila. Sabi ko, gagawa ako ng kulungan hanggang dito para kay Geichi. Anong palaki mo kuya? Sa tingin mo pwede ba dito o hindi? Bakit ba ako kumukuha ng dagdag dito para makatipid din sa materyales mga kaibigan? May suporta naman sa likod eh. Sabi ko gagawin ko na lang ito ng ganito para may kulungan si Getche. Nagdadalawang isip pa ako kung sa tabi ng bahay ko ba ito gagawin. Siya ang nilagay ko doon. Tapos iniwan ko na, sabi ko, huwag ko nang pahirapan ng mga mata ko ngayon. Pindano ko na ito. Kung gagawin ko, ganito ang kalalabasan. Palalawigin ko hanggang dito at dito rin mananatili si Getch. Binuksan ko na rin ang ilaw ng motor. Para makita ang paligid at maipakita sa inyo, itutok natin ng maayos ang ilaw na ito doon sa mga kulungan. Ang ilaw na ito ay nagpasinag dito. Dagdagan pa natin, liliwanag ang buong bakuran. Pero baka pumanit ang itsura ng video mamaya. Dahil kulang ang ilaw, partiyagaan nyo na muna. Halika't libutin natin ang bakuran na yon. Buksan ko rin ang ilaw gamit ang kamay ko. Tara mga bata. Halika. May ilaw tayo dun sa may mga kulungan. Dito rin sa parting ito, maglalagay ako ng ilaw. Ayusin natin yan, ayusin natin. Halika kayo! Halika, lahat ng aso ay na-excite na naman. Sabi ni Typhoon. Sabi niya, bakit siya gising ng ganitong oras? Hindi ko alam kung nakikita ninyo ako pero sobrang dilim dito tuwing gabi. Bago pa yung mga ilaw na yan, talagang madilim dito. Bonchok baba! Napagising pa natin ng mga kambing. Baka mamaya may lumabas na whistle o kung ano pa man. Kasi madalas lumalabas ang whistle tuwing gabi pare. Kumusta na kayo mga alaga ko? Nasaan na ang mga magaganda ko? Nasaan na ang mga mahal ko? Aba, natutulog na ang mga anak kong babae. Naistorbo pa natin sila. Reyna! Bella! Uy, hindi pa niya naubos pagkain niya. Konti lang nakain niya, Dora. O din pasa nung ginagawa mo dyan, alaga ko, grabe kayo ha. Carlos, pakawalan kita ana, halika. Pakawalan kita ana, halika na Carlos. Alaga ko, saludo ako sa'yo, saludo ako sa pagiging marangal mo. Lahat ng mga alaga ko ay nandito. Dardar pa ngayong gabi, Hector. Grabe ka talaga. Tignan mo, solar panel ang ilaw na to. Mabilis din maubos ang charge nito. Kailangan din natin maglagay ng normal na ilaw dito. Mabilis maubos, kuya. Kaya hindi nyo masyadong makita na yon. Tara, silipin din natin yung mga kambing. Pero baka magising yung mga manok at hindi na nila makita ang nasa harap nila. Uy, Bonjuk, anong ginagawa mo, Bonjuk? Dati dito ko gustong pakawalan si Maslum. Pero ngayon hindi ko na magawa. Bakit kaya? Kasi baka habulin niya yung mga tupa at kambing, kuya. Ayoko nakisugal kaya hindi ko siya nilalagay. Kung hindi lang, papakawalan ko sana siya doon. Dito sa gabi kuya, ang pinakamalaking problema namin ay ang daming tsakal na dumarating. Sobrang dami talaga. Ewan ko lang kung maririnig mo mamaya ang tunog nila, hindi ko pa sila nakukunan ng video. Kuya, nung isang araw may tsakal sa tabi ng bukid. Hindi rin niya ako pinapansin, nandun lang siya. Ayan, may isa pang tsakal dito. Uy, anong ginagawa mo anak? Natutulog ka ba dito anak ko? Natutulog ka ba dito tapang mo ha? Ang punong tagapagbantay ng bukid namin, si Faisal Baba, ang leon ko. Grabe ka, saludo ako sa'yo. Kuya, kunan mo nga dyan sa may bahay, tinan mo yung ilaw. Hindi mo makikita mula sa labas, sobrang liwanag sa mata ko ngayon. Di ko alam kung dahil sa pagwe-welding o talagang ganun na siya kuya. Pero ang lupit talaga ng itsura. Sa gabi, tulad ng nakikita mo, sobrang dilim dito. Anong maulit sinasabi ko? Dumarating ang mga tsakal, hindi sila natatakot. Ilang beses ko na rin nakita sa harap ng bahay, katabi nila. Hindi rin sila natatakot sa akin. Baka ngayon makakita tayo, si Tyson tatay, laging inaatake sila. Dati pinapalaya ko siya, pero ngayon hindi na. Sa gabi, hinahabol niya ang mga tsakal, sinusugod pa, hindi ko mapigilan, at di siya bumabalik hanggang umaga. Ayan no. Siulan tunay na anak ng Argentina at bantay sa gabi. Si Tyson tatay naman, unang sumasalubong sa bukid kapag may dumating. Tyson tatay, halika tingnan mo. Tyson, halika, halika anak, halika anak, halika, dahan-dahan lang anak. Dahan-dahan lang. Mula sa pintuan hanggang dito, abot na ng kadena ni Tyson. Pagpasok mo pa lang sa unang pinto, si Tyson tatay agad. Dati pinapalaya ko siya, ngayon hindi ko na siya mapalaya.
Lumalaban siya para pumatay ng tsakal at hindi umuwi hanggang umaga, tol. Ganyan siya kabalik, huwag magpaloko. Sa umaga lang siya natutulog, pero gabi-gabi gising siya, totoong bantay. Sina Tyson at Marla, sapat na para sa akin, gets nyo? Sobrang protective nila, walang pinipili, di ka nila kaawaan. May ilaw din sa pinto pero sila na, tol. Dati maliwanag dito pero sa susunod, papaliwanagin ko na. Magpapakabit ako ng ilaw at tatawagin ng elektrisyan. Ayaw pumunta ng electrician sa amin sa baryo dahil takot siya sa aso. Kaya maghanap na lang ako ng iba. Gusto kong maglagay ng ilaw dito para makapag-video ako para sa inyo kahit gabi. Kailangan muna nating mag-ilaw, tol. Kasi kung hindi, hindi talaga makikita gaya na nakikita ninyo. Kita pa rin ang mata ko pero di gano'n ang kamera. Halika Marla, nasan si Marla? Mukhang nawala na naman si Marla ko. Pero yung bagong ginawa nating kulungan, ang ganda talaga. Kapag nagawa ko pa yung ilalim ng kulungan ng pusa, magiging kamanghamanga rin yun, tol. Ganun ang plano ko, ililipat ko rin dun si Chichi. Patayin natin muna ang ilaw ng sasakyan na yon. Binuksan din namin ang ilaw para makita ninyo. Sadali lang, Nora. Nora, gusto mo bang mamasyal? O anak, gusto mo bang mamasyal, mahal ko? Hindi kayo agad aalis sa tabi ko. Tingnan mo, mula sa kabila ka nito ng itsura dito, kuya. Ang ganda ng dating. Naging maliwanag ito sa gabi. Patay muna natin ang ilaw ng motor na yan. Sabi ni Marla, kuya, puro ka video sa umaga, sana palayain mo kami sa gabi. Pero kahit ganon, hindi nawawala ang saya niya. Halika, suslu. Halika nga mga anak kong babae, halika. Sa gabi, nandito silang lahat. Kuya, nandito silang lahat, halika. Nasaan na ang mga magaganda ko? Umupo nga ako sa tabi ni Marla ko. Ano Marla ko? Mukhang tensyonado si Marla ko yun, parang bigla niya akong kakagatin. Uy Marla ko, nasaan na ang maganda kong anak? Teka, huwag niyo kulitin si Marla, makakagatin kayo, huwag niyo kulitin si Marla. Hindi gusto ni Marla ng masyadong dikit-dikit. Lipatan tayo dito para lumayo sila. Karabash, nandito ka rin ba? Gwapo kong anak, si Suslu umakyat din sa mesa ko, pero tingnan niyo kung anong ipapakita ko sa inyo. Patayin ko muna ang mga ilaw, doon niyo talaga makikita kung paano ang itsura dito. Tingnan niyo. Nakikita mo ba? Sobrang dilim, wala kang makikita. Buksan ko lang yung ilaw ng bahay mo. Tingnan mo, sa gabi, sobrang dilim talaga dito. Sa isang banda, umalulong ang mga jackal. Napakatindi ng turog nila, alam ng mga nakakaalam. Sa kabila, teka buksan ko ilaw, Sislu, tumakbo ka. Huwag anak, tama na. Sandali, anong nangyayari? Sino ang inaatake nila? Tingnan mo pare, bigla na lang talaga silang sumusulpot. Hindi mo maintindihan, pero nandyan na agad sila. Halika dito. Hey, Cindy pa nila ginawa ha? Dapat isasara natin si Cindy, tara isara natin siya pare. Nagiinit si Cindy at sinusubukan ni Dede na asawahin siya. Cindy, halika dito anak. Teka, tama na. Huwag kayong mag-away ngayong gabi. Si Cindy, tinaas pa buntot niya. Hindi anak, Cindy, halika anak, halika ganda. Tama na, wag. Hoy, lumayo kayo, wag, sandali lang. Sandal lang. Hindi. Anak, duman ka muna, sandali. Ipapasok ko lang si Cindy dito. Sana hindi mag-mate si Cindy kay Dede para walang problema mga kaibigan. Anak, diyan ka lang muna. Tatalian ko lang tong pinto. Sige. Si Raulo, si Dede. Ayan na naman, nababaliw na naman siya. Naghahanap siya ng makakatalik. Mag-ingat ka anak. Bigla-bigla silang nag-iingay sa gabi. Ilang beses na akong nagising mula sa tulog ko. Sa gabi, bigla na lang silang biglang nag-aaway. Tingnan mo tong usapan. Anak, maganda pwesto mo. Pati kay Isabel din. Hanggang mawala ang init ni Cindy, dito muna to. Dinala ko si Zeyna sa mga kulungan sa harap. Doon siya agad tumatalon, hindi siya tumitigil, sobrang likot niya. Kaya mas okay yung isang kulungan para sa kanya. Ngayon si Cindy naman ang nilagay namin doon. Halika na, maupo muna tayo sandali. Halika, susto. Halika anak, halika. Mga pilyo. Halika na kayo. Sa gabi kuya, sobrang saya dito. Malamig ang hangin. Ang ganda. Maganda ang tanawin. Nandito lahat ng anak at mga bata ko, papatugtugin ko na rin ang music ko.
Nag-enjoy lang ako, nakaupo lang ako dito. Ibig ko sabihin, masaya na ako sa mga ito, masaya akong mamuhay kasama sila. Mula sa pag-ibig na walang kapalit, sa dalisay na pag-ibig, naintindihan mo ba? Tingnan mo, parang mga bata silang lahat, nakikita mo ba? Tingnan mo, nagpatong sina Asi at Sislu. Mga anak kong babae, magpakabait at magpakatalino kayo. Pasaway talaga. Rocky. Sige, mahal ko kayong lahat. Pabayaan nyo naman ng isang tatay, pabayaan nyo naman ng tatay. Malikot ka, Sislu, tumigil ka. Sige. Kita mo, sila kilin siloso, kaya ayaw akong ibahagi sa iba. Sige, mga magaganda ko. Ang saya dito sa gabi. Simulan ko na ba ang mga live tuwing gabi dito sa bukid, mga kaibigan? Anong masasabi nyo? Ha? Kung magsimula tayo ng live, sigurado akong magiging masaya. May plano talaga akong ganun. Kung gusto nyo, pero teka, tingnan ko muna. Bumaba ka, Suslu, hindi pwede. Ayun na naman, umakyat ka na naman. Lumapit na ba sa akin si Marla? Wala pa, kuya. Hindi talaga ako makaupo. Ganito talaga kapag kasama sila, kuya, hindi ka makaupo. Minsan masaya sila, minsan nakakainis. Nora, sandali. Sige anak, bumaba ka muna. O mga kaibigan, sa araw naman tayo magpapatuloy. Kagabi, walang charge ng flashlight, kaya kaunti lang naipakita ko sa inyo. Sinarge ko na flashlight, sana makagawa ulit ng night video para sa inyo. Sabi ko, sa araw na lang tayo magpatuloy. Kanina umaga, ikinulong ko rin ang mga anak, kunan niyo si Dide doon. Nilagay ko sa ron, Lolo, natapon mo na pala ang tubig, nakahiga ka ba dyan? Ang tapang mo, pinalaya ko si Aires. Pinalaya ko na ang cane corso natin, si Zeyna. Naglalakad sila sa labas. Mamaya, ikukulong ko si Aires at palalayain si Carlos. Kinulong ko na silang lahat, pati na si Natasha, at natapos ko na ang mga gawain ko kaninang umaga. Ngayon naman, oras na para gamutin ang anak din na Hector at Dora ko. Tingnan mo, may papakita ako, halika. Kunan mo ng close-up ang loob ng kulungan, tingnan mo. Kita niyo ba mga kaibigan? Lahat ng lugar may dugo. Binahan niya ng dugo dito ngayon. Hindi ako naglalagay ng bagong gamit kasi lahat ng ilalagay ko dito, madudumihan lang ng dugo. Hindi ko muna gagalawin ang lugar na ito ngayon. Kung tatanungin mo kung kamusta ang lagay ngayon, parang mas lumalabas sa tingin ko. Diyos ko, iligtas niyo po ang anak namin, pagalingin niyo po siya at ibalik ang lakas niya. Sa sakit na ito, nagkakadurog-durog ang bituka, talagang nagkakahiwa-hiwalay mga kaibigan. Tingnan mo, puro dugo ang dumi ng hayop. Ibibigay namin ang suwero at gamot niya. Gagawin ang lahat para sa anak namin babae. Anak, halika rito. Masan ka na, mahal ko? Nasaan ang mahal ko? Nasaan ang ganda ko? Nasaan ang baby ko? Umupo ka muna diyan, anak. Umupo ka muna dyan. Ngayon, inilagay ko ang mesa dito. Ibibigay natin sa kanyang suwero. Kailangan natin ikabit ang suwero kaya ganon. Sandali lang, lumayo muna kayo. Hindi dapat nilalapit ang asong may parvo sa iba. Dahil adult na siya, kadalasan walang problema sa mga adult na aso. Hindi ko pa naranasan yon. Noong panahon ng sakit, magkasama naman sila. Kaya wala na tayong magagawa ngayon, mga kaibigan. Sana gumaling ang anak natin. Tingnan mo, isang araw pa lang, ang payap na niya, nakikita nyo? Lumikit na ang tiyan niya, lumitaw na ang mga buto niya, isang araw lang yan. Isang araw lang, ganito na pinapahirapan ng sakit na to ang hayop, ganito kasama ang sakit na to. Nakakalungkot siyang makita ng ganito, pero gagawin natin ang lahat. Sana mailigtas natin siya, kuya. Ngayon, bubuksan natin ang plaster ng anak kong babae. Kahapon, dinala ko siya sa veterinaryo para sa IV line. Ako madalas nagbubukas, pero kahapon di dumating plaster namin, kaya naiwan mga kaibigan. Dinala ko siya sa veterinaryo at pinabuksan ng IV line para mabigyan ng suwero. Ngayon, ako na rin ang magbibigay ng suwero niya. Bukas ng IV line niya. Pagkatapos, magsisimula na tayo sa mga iniksyon at iba pa. Sana maging maayos ang anak natin. Gagawin natin ang lahat ng kailangan. Di ba mahal? Andan ibuwis ni Papa ang sarili niya para sa ilusente mong tingin. Mahal ko. Nakikita mo ba kung gaano siya kawawa? Alam nyo, itong sakit na to ay talagang nakakainis mga kaibigan. Sobrang nakakainis talaga. Diyos ko, sobrang bumabagabak ito sa akin. Kamarin ang sabi ng iba na sinabi mo ika-quarantine ang mga asong galing sa labas, pero hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, tinutukoy ko yung mga aso ginawa ko sa shelter o kalsada. Normal lang nakunin lahat, pero binanggit ko ang mga aso sa shelter at kalsada dahil mga 70% mas madaling dapuan ng sakit ang mga iyon. Pagkatapos nito, wala na rin tuta. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyari ito.
Pagkatapos nito, maghahanap na lang tayo ng solusyon, kuya. Ano pa bang magagawa natin? Wala na tayong magagawa sa nangyari at namatay. Ngayon, unang-una, ituturok muna natin itong iniksyon, kuya. Ayos ba? Sa tulong ng Diyos, sana maligtas siya. Ito, kunin mo. Iturok na natin ito, mga kaibigan. Bismillahirrahmanirrahim. Kahapon, may isang kaibigan na nagsabi na imbes na sa ilalim ng balat, sa kalamnan daw iturok. Mga kaibigan, may mga iniksyon na para sa kalamnan at may mga iniksyon na para sa ilalim ng balat. Dahil alam ko kung paano iturok ang bawat isa, inaayos ko ito ayon doon. Naintindihan niyo ba? Kung tutuusin, may mga iniksyon din na ibinibigay sa ugat. Lahat ng yan ay may kanya-kanyang tamang dosis, mga kaibigan. Inayos ko ayon doon at gano'n ko itinuturok. Bismillahirrahmanirrahim. Teka lang, anak, teka lang. Sige, ang galing talaga ng maganda kong anak na babae. Gagaling siya, ililigtas siya ng tatay niya. Saglit lang, ililigtas ng tatay niya ang matapang kong anak. Ayusin na natin ang suwero niya. Mga kaibigan, ito ang espesyal nating suwero, okay? Barado na ang unang linya sa ugat, kaya higop tayo ng kaunti mula sa suwerong ito. Para mabuksan ang linya sa ugat. Namumuhat na delong dugo. Halika dito, anak. Ang ganda. Sige. Wala ang kapansin-pansing bara, kuya. Hindi lang talaga nakuha ng maayos ang dugo sa ugat niya. Magandang bagay yan, mga kaibigan. Sandali lang, anak. Sandali lang, anak. Sandali lang. Sandali lang, mahal. Sandali lang. Sinusubukan kitang pagalingin. Okay ba, anak? Sandali lang. Sandali lang, anak ko. Teka. Ang galing mo. Ang galing ng mahal ko. Buksan natin ito. Tingnan natin. Sige. Anak, kailangan nating itaas ang suwero mo. Sandali lang, maghintay ka at huwag tatalon, ha? Sige, mahal. Matalino ang anak kong babae. Sandali lang, anak, maghintay ka. Dapat akong manatili sa tabi niya. Habang binibigyan siya ng suwero, hindi akong pwedeng umalis. Hindi ko rin maibigay ang suwero habang nasa loob siya ng kulungan. Bakit? Kailangan kasi na nakataas ang suwero, mga kaibigan. Kaya ganun, ikinabit ko na ang suwero niya dito, kuya. Maayos ang pagdaloy ng suwero natin. Sa awa ng Diyos, hindi pa humihina ang mga ugat niya. Karaniwan sa sakit na ito, alam mo na, humihina talaga ang mga ugat ng hayop. Humihina ang dugo, hindi makita ang ugat, hindi malagyan ng suwero. Sandali lang, anak, Rocky. Nahihirapan ka talaga. Noong nagkasakit pa nga ang king kurso namin si Caroline, sobrang hirap namin. Hindi talaga namin makita ang ugat niya. Ganito na lang ang sabihin ko sa inyo. Nagbigay kami ng suwero sa ilalim ng balat. Ganon kahirap, gets po? Sobrang pinahirapan niya kami, talagang mahirapan kami ng gusto. Pero itong anak nating babae, salamat sa Diyos, ayos na siya ngayon. Isa't kalating oras tatagal ang suwero, maaaring abutin ng 2 oras. Inayos ko na sa tamang bilis, okay na ngayon. Mga 2 oras ako magbabantay sa anak kong babae. Halimbawa, tingnan natin kung pumapasok sa ugat. Subukan natin. Sige, nasa ugat na. Minsan ang intraket, galing sa ugat, pumupunta sa braso sa ilalim ng balat at namamaga parang lobo. Kaya dapat mo itong bantayan at kontrolin. Kapag nababaluktot ang binti, hindi dumadaroy ang suwero, nababara. Ibig sabihin, kailangan manatili ito sa posisyon hanggang maubos ang suwero. Mga kaibigan, yun ang buod. Noong minsan, mga 15 hanggang 20 tuta, lahat sila nagkasakit dito kung natatandaan ninyo. Alam mo ba, araw-araw kong ginawa ito sa 15 hanggang 20 tuta? Araw-araw. Isa kong binantayan at inasikaso ang suwero, gamot at gamutan nila. Hindi biro. Sa buhay ko, hindi ko maalala na napagod ako ng ganito. Parehong physical at mental na pinahirapan talaga ako nito. Pero salamat sa Diyos, nalampasan na rin namin ang madidilim na araw na yon. Sana gumaling din ang alaga namin babae, makabalik siya sa kanyang kalusugan. Ibig sabihin, malalampasan din natin ang madidilim na araw na ito. Sa totoo lang, sa ganitong klase ng madugong pagtatay, lalo na't nawawalan ng likido ang katawan, hindi dapat pabayaan ang suwero. Hindi siya kumakain, hindi siya nakakakain ng maayos. Anong gagawin mo? Kailangan mong bigyan ng suwero. Ngayon, tinan mo, wala masyadong dehydration sa balat. Nakikita mo ba kung paano nababanat ang balat niya? Ayos naman, tinan mo.
Nakikita mo ba? Karaniwan sa sakit na ito, ang balat ay umigpit, natutuyo ng ganito. Hinahatak mo pero hindi bumabalik, tumitigas. Sa aspetung yon, maganda ang pangkalahatang kalagayan ng alaga nating babae. Alaga anak, mamahalin ko siya para hindi siya ma-stress at maramdaman niyang ligtas. Sana malampasan ito ng alaga kong babae. O ang ganda-ganda mo naman. Ano yung ulo mong parang itlog? Ano yung itlog na yan? Kambal siya ng nanay niya. Sana miligtas ka namin sa sakit na to para hindi ka manatiling maliit kasi napapahina rin ito ang immune system. Mas maliit ang aso gaya ni dede namin. Karaniwan, mas malalaki ang Doberman. Si dede namin lalo na, matindi ang pinagdaanan niya. Ibig sabihin, muntik na siyang mamatay. Itong babae namin, ganun din. Alam mo yung sobrang payat na payat siya noon. Diyos ko, ibinalik siya sa amin. Talagang narsikap ako, napakahirap ako. Nailigtas namin siya, pero dahil sa sakit na yon, nanatili siyang maliit. Sana mailigtas din natin ang anak nating babae kahit maliit siya. Mahalaga, mailigtas natin siya, anak. Ibibigay ko ang lahat para sa kanya, pero hindi ba't napaka-inosente ng tingin niya, mga kaibigan? Sobrang inosente ng tingin niya. Dahil matagal ko na rin itong ginagawa, parang naging veterinaryo na ako. Alam na namin kung paano ang gamutan, ano ang dapat gawin, at kung ano ang mga kailangan gawin, sanay na kami sa lahat ng yan. Alam namin at ginagawa ang lahat ng kaya namin. Huwag kayong basta-basta mag-iniksyon na hindi ninyo alam. Huwag din kayong basta-basta magharap ng ugat para tusukan. Bakit? Kasi pag mali ang iniksyon, pwedeng mapilayan o maparalisa ang hayop kung matamaan ng ugat o nerbiyos. Maintindihan niyo ba? Kaya huwag basta gumamit ng gamot o sumubok ng ganitong gamutan ayon lang sa gusto nyo. Ayos ba? Kapag mali ang dosage ng itinuturo, pwedeng masira ang atay at bato ng hayop. Baka magkaroon ng pinsala sa ugat, kaya huwag yung gawin na hindi sigurado. Hintayin nating maubos ang swero ng bata. Tapos kunan mo sina Rocky at Lucky. Si Rocky, kamakailan lang, nilapitan si Lucky na nagiinit at sinubukang magmatay. Hindi ko alam kung nag-mate sila. Kung nag-mate sila, malapit na ang mga anak ni na Rocky at Lucky. Pakita mo rin si Ares ko. Ares! Hoy, kalaban ng mga asno. Anong ginagawa mo? Wapo kong anak. Pinalaya ko na si Ares, kaya tuwang-tuwa siya. Kanina, nag-away sila ni Rocky. Akala ni Rocky ay ibang aso si Ares, kaya nilabanan niya. Napailalim ni Ares si Rocky, hirap namin na iligtas si Rocky. Pilyo ka talaga, Rocky. Anak, lumayo ka muna, ha? Ayos ba? Teka, tigil. Ayos, anak. Pilyo. Tingnan nyo, di ako usually interesado sa ganitong lahi. Pero nagustuhan ko talaga si Rocky, mga kaibigan. Kung tatanungin nyo kung bakit hindi ako interesado, kasi sa totoo lang, hindi talaga sila akma sa buhay sa bukid. Pangbahay na aso sila. Dito, palagi siyang nasa bahay at sanay din sa bukid. Nung una, nag-alinlangan ako nang kunin ko siya, pero nasanay din ako. Bagay talaga siya dito. Ibig sabihin, kahit 5 minuto lang niya ako hindi makita, kapag umalis ako, sumakay ako ng kotse o motor o pumunta ako kahit saan. Parang 2 taon na niya ako hindi nakita. Baliw na baliw siya. Totoo, sobrang close talaga ang poodle sa kanilang amo. Tingnan mo lahat natutulog pero siya lagi nasa tabi ko, sobrang lapit. Gustong gusto ko talaga ang ugali ni Rocky. Minsan naubos ang pasensya ko pero mahal ko pa rin ang anak ko. Hintayin muna natin ang suwero ng anak ko, tapos sa hardin na lang tayo at ilalabas ang mga bata. Palalabasin ko sina Carlos sa hardin kapag nakakulong na si Ares. Huwag ninyong kalimutan i-like ang video. Dasal din kayo na marami para sa anak naming babae, mga kaibigan.